Joy Boy na foreshadow na noon pa, Kobe makapal ang muka. Bali gaya nga ng ipinangako ko, ito na yung analysis video natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1122. At para umpisahan nga itong topic natin, mapunta na kaagad tayo kay Kobe. Ipinakita nga ni Kobe sa latest chapter na buhay pa rin yung rivalry nila ni Luffy. So ang intensyon nga ni Kobe pigilan daw itong si Luffy sa pag-abot ng pangarap nitong makuha ang One Piece treasure. Pero kung matatandaan nyo, hindi naman ito yung pangarap ni Luffy. Ito nga lang yung gusto niyang gawin, ang maging hari ng mga pirata. Since na-inspire nga siya kay Goldie Roger. Sa pagtatapos nga ng Wano arc, nalaman natin na meron palang secret dream etong si Luffy na ibinahagi niya kila Sabo at Ace. At sa pag-uumpisa naman ng Egghead Island arc, ibinahagi niya rin ito sa pirate crew niya. Kaya naman ay wonder kung magkakaroon ito ng implication sa magiging laban nila ni Kobe sa hinaharap. Once na malaman na ni Kobe yung totoong pangarap ni Luffy, dahil pwedeng ang labanan ni Kobe si Luffy pagdating ng Final War. Pero kung sakali nga at malaman niya na ang totoong pangarap ni Luffy para sa kabutihan ng mundo, maaaring magbago nga ang isip ni Kobe at hindi nalalabanan itong si Luffy. So hindi ko din na-downgrade si Luffy guys dahil alam naman nating lahat na mas malakas siya kesa kay Kobe. Nagiging interesado lang naman tayo sa match-up na to dahil parang sila nga yung parallel nila Roger at Garp sa old era. Kaya interesting silang pagharapin. At speaking of Garp, ang ironic nga na nagbitaw ng ganitong statement si Kobe. Knowing na kaya siya buhay ngayon dahil sa literal ngang sinakripisyo ni Garp yung buhay niya para sa kanya. At the fact nga na apo ni Garp itong pinagbabantaan ngayon ni Kobe, parang nakakaloko nga ito sa part niya. Anyway, ngayon mapunta naman tayo sa isa pang out of nowhere character na ipinakita sa chapter na to, which is si Blackbeard. So ngayon nga kumpirmado na talagang wala na itong sila Katarina Devon at Van Agur sa Egghead Island. Lately nga may nakikita akong comments na possible daw na nandito pa rin itong dalawa na to sa isla. So ngayon nga confirm na talagang wala na sila sa Egghead Island at finally nagkatagpo na rin itong sila Caribou at Blackbeard. Obvious naman na magkakaroon na ng knowledge itong si Blackbeard patungkol sa dalawang ancient weapons. Since ito nga yung impormasyon na gustong ibigay ni Caribou sa kanya. Alam naman nating lahat na yung ancient weapon Poseidon at Pluton matatagpuan sa Fishman Island at Wano. So interesting ang malaman kung ano ang discarding gagawin ni Blackbeard para ma-acquire itong dalawang ancient weapons na to. Ipapasadya niya ba itong Fishman Island sa mga miyembro niya o lahat sila pupunteriyahin itong pinakamalapit na ancient weapons sa kanila sa Wano? Bali nasaksihan nga natin sa mga past chapters na kahit dalawang miyembro lang ang dineploy ni Blackbeard sa Whole Cake Island, still nagtagumpay pa rin yung mission nila. Pero may benefit of the doubt nga ito, since ang nakatapat nga lang nila Kuzan dito itong si Charlotte Cracker. Sa mga oras nga na to gumawa ng paraan itong si Oda para maging busy itong si Katakuri at hindi niya makatapat itong sila Kuzan. Kaya naman mapapaisip nga tayo kung ganitong diskarte pa rin ang gagawin ni Blackbeard kung sakali man at punteriyahin niya na itong Wano. Dahil unlike nga sa Whole Cake Island na hindi present yung pinakamalalakas nung time na sumugod itong sila Kuzan, which is wala nga sila Big Mom, Charlotte Smoothie, Pero at Katakuri, itong sa Wano nga hindi nila pwedeng i-underestimate. Nakita naman natin during Wano arc kung ano ang kayang maibigay ng mga scabards, 'di ba? Malalakas nga ang mga ito. Nandito nga rin si Yamato na kayang gumamit ng tatlong types ng haki at even si Momonosuke na panigurado matinding training ang ginagawa ngayon. Kaya naman kung sakali nga at seryoso talaga si Blackbeard na makuha ang Pluton, sa tingin ko nga na kailangan niyang pumunta mismo dito at hindi lang iasa sa kagrupo niya itong misyon na to. Sa part naman ng scene nila Joy Boy at nitong ancient robot, I doubt na itong lokasyon nila randomly lang na dinrawing ni Oda. At gaya nga ng hinala ng marami na maaaring itong tinutungtungan daw ni Joy Boy
isang poneglyph, sa tingin ko nga na mali ito. Dahil as you can see, may mga halaman nga sa square na tinutuntungan netong si Joy Boy. Meaning very possible na itong lokasyon na to sa mismong tuktok ni Zunisha o sa Zoo Island. Since nakita nga natin during Zoo Island arc na merong malalaking bato dito. Bato na similar sa nakita nating silhouette sa lokasyon netong sila Joy Boy. Bali ang isa pang kapansin-pansin sa naging flashback na to ng Ancient Robot, may nakita nga tayong X na marka sa braso niya. At kung maaalala nyo, nagkaroon nga ng ganitong marka ang Straw Hat Pirates during Alabasta arc. Kaya naman wonder kung ipaparallel ito ni Oda kay Luffy once na ma-reveal na yung history netong si Joy Boy. Bukod nga sa X na marka, may kumakalat ngang rumor patungkol sa pagkakaroon daw ng kahoy na kalahating parte ng katawan netong si Joy Boy. Nag-umpisa nga ito nung makita ng mga fans itong drawing ni Oda sa silhouette ni Joy Boy. Kung mapapansin nyo, parang hindi nga pantay itong braso at binte ni Joy Boy. So para sa akin nga, normal lang naman ito. Dahil may history na nga si Oda sa pagdodrawing ng ganitong silhouette na hindi pantay ang braso o binte. Gaya na lang ng naging silhouette ni Kozuki Oden. Ngayon kung talagang may kakaiba nga sa braso at binte netong si Joy Boy, I doubt na gawa talaga ito sa kahoy. Pwede pa siguro kung robotic itong braso at binti niya. Yes, 800 years ago nga parang imposible yung ganitong braso o binti. Pero as per Vegapunk nga kilala daw itong Ancient Kingdom na may advanced technology. Nakita naman natin yung patunay sa Ancient Robot, diba? Plus during nga sa mga early drafts ni Oda para sa One Piece, ang design nga niya dapat para kay Nami meron siyang robotic arm. Kaya naman itong senaryo nga na to mas possible sa akin kesa sa kahoy na braso o parte ng katawan netong si Joy Boy. Overall nga itong flashback scene na to masasabi kong may similar vibe sa flashback scene rin nila Ors Jr. at Ace. Parehas nga sila ng way kung paano i-build up ni Oda itong naging conversation nila. Kaya naman mapapaisip nga tayo bigla kung ito ba yung gustong ipamukha sa atin ni Oda, itong parallel nila Ors Jr. at Ace kila Emmet at Joy Boy. Dahil kung ganito nga mapapaisip tayo kung similar ba kay Ors Jr. na binigyan ni Ace ng Straw Hat, may ganitong Straw Hat din kayang ibinigay si Joy Boy kay Emmet. Kung meron ito kaya yung nakita nating giant Straw Hat sa Merijoa? Ito kaya yung rason kung bakit sumugod itong Ancient Robot sa Merijoa 200 years ago para kuhain itong Straw Hat na ibinigay sa kanya ni Joy Boy? At speaking of Merijoa, nakita nga nating napabalik ng Ancient Robot itong mga Gorosei sa Merijoa. Gamit nga yung sinil na haki ni Joy Boy sa kanya, nagawa nga niya itong mai-release. Sa sobrang lakas nga ng haki na to ni Joy Boy, naramdaman ito mismo ni Im Sama. Kaya naman ang magiging tanong ngayon, bakit kaya naramdaman ni Im Sama itong haki na to although malayo siya sa Egghead Island? May connection ba siya sa mga Gorosei? Bali ang mga katanungan nga na yan sasagutin natin sa susunod na video natin. Kaya stay tuned lang sa channel natin. Anyway, ayan na nga yung analysis video natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1122. At sana na-enjoy nyo. So yun lang. Peace!